Ang sabi dito mga kapatid, naku, napakatinding balita ito. Gastos ng impeachment, 325 million sa 13 days. Tapos, yung ipinaglalaban po nilang impeachment kay BP Sara na gumastos po 125 million na ginamit naman pala sa kabutihan, hindi sa kasamaan. Diba? Ito nga yung sinasabi ko kung mali ang paggamit ni BP Sara doon sa budget dahil ginamit niya ito sa gamot at sa pagkain, sinundan lang natin yung kwento, bakit kailangan makarating sa impeachment trial kung doon lang naman pala ang pinaggastusan? Di ba? Hindi ba dapat mas sabihin na lang nilang, ay, ginamit naman pala sa tama ginamit naman pala sa mabuti. Di okay na rin yun kahit papano. Di ba? Kaysa naman, inabot nyo pa rito at gumastos kayo, di umano, ng 325 million sa 13 days. Ang alam ko sa impeachment trial, aabot pa tayo ng hanggang 90 days or 92 days. Diba? Nakakawalang yapo yung ginagawa po nila. Siyempre, unang-una sa lahat, kanina pa nagsalita. Nagpapasalamat po tayo kay Ma'am Christine ulit po, mga kapatid. Hindi ko pa tinitingnan ng aking GCash, pero nag-send na daw siya. Maraming salamat po. Kasi nga ho, nagurgur ang ating channel. Sa mga gusto pa pong sumuporta, ayan, nandito po ang ating GCash. Nakalagay naman din po yan sa ating description. Sobrang maraming salamat po, ma'am. At sa mga iba dyan, kung gusto sumuporta po sa atin, nandiyan lang po ang ating GCash. Kasi hindi naman tayo katulad ng iba ng mga binabayaran tayo po ay kung may suswelduin, salamat. Ayun, thank you po. Thank you very much. Sa mga iba dyan, nandito lang po ako. Hindi naman po ako nawawala. Palag po ng ating video. Okay, simulan na ho natin. Galing po ito sa SMNI News. Pakinggan po natin. Kasi sinearch ko rin ito sa Google AI. Hindi naman daw talaga milyones ang gasto sa isang araw. Pero dito, tignan ho natin. Kasi hindi naman to bibitaw ng ganito kung hindi niya alam yung information. Okay? Panoorin na ho natin ito ng sabay-sabay. Alright. Yeah. Prof, unahin ko lang muna. Sa information nyo po, umaabot ng 20 milyon o mahigit pa. Kada Diba? araw ang ginagastos ng Grabe. gobyerno. Admar, yun ang low. 25 million. Parang ang range yata nila 25 to 75 million. So pag kinuha mo yung 25 million, naka 325 million na ang gastos for the Grabe. 13 days. So malaki-laki yon. Mas malaki pa ito dun sa 11 days na sinasabi nilang nagastos. Oo, mas malaki. Patunay na ito, attorney, na kayang gumastos ng... Tapos yung yung di umano yung mga defense team ni BP Sara hindi daw pinapakain. Pero okay lang naman yung sa defense ni BP Sara Hindi naman sila, di ba? Hindi daw sila patay gutoms. Pero syempre magugulat ka dun sa budget kung ito ay totoo, yung sinasabi ni Ma'am Malu, napakagarapala na po yung pangyayari dyan. Kasi hindi na ho nag-iisip ang ating gobyerno para lang po mapa-impeach ang isang BP Sara na yung dahilan lamang maling paggastos na sinusundan lang ho natin yung sinasabi nila na dahil sa pagbigay ng gamot at saka sa pagkain, karapat dapat na bang i-impeach si BP Sara doon? Nakaka-bullshit. Di ba? Isipin nyo na lang mga kaibigan, kung ganyan kalaki, 300 million na ang inaabot, tapos yung ipinaglalaban mo lang na 125 million na naibigay naman doon sa mga panggamot at saka pagkain kaysa dito sa nasasayang ng dahil sa impeachment, napaka-bullshit ng utak ninyo para ipagpatuloy nyo pa yung impeachment. Diba? No hate po. Konting utak lang naman ng gagamitin natin dyan. Kung hindi 300 million ang nagagastos, di ngi. Pero kapag totoo ang sinasabi ni Ma'am Malu, napakawalang utak na po na ituloy nyo pa ang impeachment dahil aabot pa ng mas matagal yan.
pansinin nyo, yung mga kababayan po natin nagtatrabaho araw-araw, lumalaban para sa buhay, tapos nagbabayad sila ng tax. Kahit yung mga maliliit lang ang business, para lang makapagtapos ang kanilang mga anak, nagbibigay sila ng contribution, tama ba? Doon po sa tax na yan. Tapos makikita nila wala namang nangyayari. Yung sinasabing 5,500 flood control, wala. GG. Yun po kasi ang nakakainis. Di ba? Daang-daang million within 13 days, 11 days. Oo, 'di ba? Pag kinumpare mo, sinabi in 11 days na ubos yung 165. Ito in 13 days, 165, 325 na tayo. Alam mo, nakakalungkot dyan, wala pa namang smoking gun. 13 days na Smoking tayo gun? naghahanap ng smoking guns. Oo. Ako, talaga Kasi ibig sabihin magpasa hanggang ngayon wala pa hong nakikitang mga ebidensya. Meron na ba? Kasi ang ginagawa nila, meron po, ganyan. Buksan nyo po dyan, buksan nyo. Baka hindi naman nila alam kung ano talaga ang nilalaman nung sa tax or yung pinapabukas kay yung nasa kahon, no? Ibig sabihin, wala pa talaga silang, nagugurgur yung ating mic, wala pa talaga silang matibay na ebidensya na magpapatunay o magdidiin kay BP Sara na dapat siyang ma-impeach. Diba? Tapos yung gastos, ang laki-laki na. ang pinapanood ko pag may panahon ako, pero talagang sinusundan ko kasi gusto ko talagang malaman malakas ba talaga yung charges na claim ng House of Representatives. Opo. So, talagang yung nabanggit ni Vice President Sara Duterte, yung hindi niya pagdalo doon sa mga pagdinig sa Kamara, saktong-sakto lang talaga dahil dito nabibigyan ng pagkakataon na maharap niya yung mismong nag-aakusa tapos maglalatagan ng ebidensya sa ebidensya. Oo, Admar, at lumalabas with hindsight, mukhang tama yung sinasabi na fishing expedition. Kasi napakinggan natin yung Article 4 na supposedly yun ang pinaka madaling makonvict, yun yung conditional threat. Wala tayong nakita doon. Ang narinig lang lahat natin, walang personal knowledge. No? At wala rin. Ang claim sa propaganda, Nagchachapi din yung SMNI News. Baka ginugurgur din. merong assassin. Pero wala tayong nakikita na talaga dyan sa isyong yan. Pagdating naman dun sa land bank, sinabi lang na talagang may pondo na natanggap, in-encash. Walang irregular dun sa nangyaring pag-i-encash kasi may SARO, may notice of cash allocation, at may cheque. So, galing dun sa land bank, kahit na yung malapit ang pintuan sa DepEd, dahil talaga may pintuan doon, no? Tapos ngayon, nakita natin yung COA, mahirap dun sa COA, mahilig siya mag-interpret. Si Walim ba yan? Si Attorney Walim. Mahilig mag-interpret. Wami. Mahilig mag-interpret, pero yung interpretation niya, interpretation niya yon. Ano ba ang nasa COA manual? Paano mo ba gagawin ang audit? At ako'y nagpapasalamat kay Senator Ping Lacson kasi tinumbok niya yung pinaka-importante. May security clearance ka ba? Kasi klarado na kailangan may security clearance ka dahil confidential fund . How do you appreciate the information that you will get? Considering paper audit lang ang ginagawa, kung wala kang security clearance, mai-interpret mo siya na iba. Opo. Dito muna tayo sa pagtatanong naman. Kasi ang puna ng iba, masyadong hype itong si Attorney Kapunan. Well, matagal na siyang naging personality compare kay Attorney Powa. Kinumpara siya kay Attorney Powa na sinasabing mabait masyado si Attorney Powa. Kasi kung pagbabatayin natin yung mga abogado ng depensa, ng prosecution, nakikita natin yung kanilang mga personalidad po. Prof, no? Yung sa mga una. Meron ba nakita kayong advantage o disadvantages? Parang nakasama ba ito sa prosecutor na masyadong hype kumpara dito sa mabait na klase ng abogado pero matinik din na klase, lalo na dun sa mga pagtatanong po, Prof? Admar, maganda yung tanong mo, no?
siguro puntahan natin bakit ang pinili ni Vice Presidente ang mga bata, no? Compared dun sa private prosecutors na talagang mga veterano, no? Makikita mo dun sa grupo ng defense, makikita mo yung Veterano baka isip bata. ibang atake nila, hindi traditional, no? Mga bata laban sa isip mga bata. Tanong lang. Pero makikita mo on their own, kulang siguro sila ng number of years of experience, pero hindi mo maisasatabi yung academic accomplishment at saka yung number of years rin sa trial work, no? So, maganda yung balanse. Siguro mas technical dahil talagang pinupuntohan niya bawat pahina, bawat assertions, bawat stipulations, talagang tinitingnan nila. Kasi nga, again, nung nagsimula tayo, di ba ang sinasabi, ang burden of proof nasa prosecution, hindi nasa defense. At makikita mo, kaya sila marahil ganun ka-technical. Maganda na rin yung ginawa na pagpapaliwanag after every trial date para maintindihan ng taong bayan. Yun nga lang, masyado pa rin technical. Yung kay Attorney Kapunan, talagang showboat. Talagang yung mga side comments niya, usually yun ang nako-cover, 'di ba? Yung sinabi niyang gusto niyang umupo, yung gusto niyang umuwi na dahil manonood pa siya ng isang what do you call this? Isang Palabas sa show. sine. Oh. Oo, 'di ba? At saka yung isang sinabi niya na scam. Mahilig siya na after the engagement, biglang she is already addressing the public outside of the impeachment court. Kaya makikita mo yung kagalingan niya sa pag-pivot at sa bitaw ng mga salita na ipipick up, no? Yun ang difference. Pero sa tingin ko, yung mga bata can relate very much with the young lawyers. Very sharp. Nakita natin ngayon, kung umpisa, nandun si Attorney Sison, si Attorney Poa, si Attorney Binluan, si Attorney Narbasa. Ngayon may bago. Yung si Attorney Ferrer ba yan? Christine Ferrer. Babae na, tax lawyer, practitioner. So, makikita natin may iba't ibang strategiya at iba't ibang style ang ginagamit ng bawat lawyers. Pero ano ang pinakamatindi dyan? Hindi natin nakikita ang public prosecutors na nagsasalita. 'Di ba? Bakit parating private prosecutors ang inyong inaalaw? 'Di ba? Yun yung sa akin, kasi wala namang civil case yaan. Hindi naman impeachment yan. So, bakit sumasali at binibigyan ng malaking spotlight ang private prosecutors? Dahil hindi ba kaya ng public prosecutors to engage? Kasi produkto yan ng kanilang 2 beses ng impeachment, di ba? So, I was expecting yung public prosecutors will show the way and will just be guided by the private prosecutors. Pero dun sa 2 charges, nakita natin parehong private prosecutors yung nagli-lead. Opo. Siguro strategy ba na nakikita nyo po sa panig ng prosekusyon na gamitin nila itong mga kilala o di kay matagal na naging personalidad sa kanilang larangan, mga laging nakikita sa balita, lalo na yung mga kritiko na kay Vice President Sara Duterte, para ma-intimidate ba ang kalaban at may nakita ba kayong katiting na na-intimidate yung depensa dito, Prof? Malabo, wala. Alam mo, sa tingin ko may certain degree of intimidation kasi mga bata nga, di ba? Nenervyos din yan, hindi sanay. Pero in fairness, the young lawyers of the Vice President are putting up such a good defense. Kasi they do not allow any inch na hindi kino-contest yung sinasabi ng prosecution. Whereas ang mga congressman, they are just there watching, etc.
But it's actually the private prosecutors leading the way. Dito naman tayo sa performance ng mga presiding ng mga senator judges po, Prof. Sa mga Ano judge. naman, yung mga tumayo lang ha, hindi ko lang alam kung bakit hindi tumatay yung iba. Makikita natin ano yung mga punto, yung sinasabi nila, saglit na parang yung mga bash ng mga hindi nakakagets doon sa punto ni Senator Padilla. Nag-expect ka ba na ganun, na kung buga totoo, tama pala yun. Meron pang mga malimit na nagtatanong doon, si Senator Villanueva, sina Soto, Pangilinan, Hontiveros, Lacson, pati ang presiding officer at ang Senate President. Ano ang mga assessment mo sa kanila, ma'am, kung meron man? Naghang ata si Ma'am Ina. Sige po. Klarado na may linyahan na. Hello? Go ahead po, Prof. Medyo na ano lang yating. Klarado, naririnig niyo ako? Go ahead po. Malinaw. Grabe, mahina pa rin internet, mga kasabi. Siguro hanggang dito na lamang tayo, no? Maraming salamat po sa lahat ng nanonood sa atin, no? Ilan na lang ba tayo? Pakonti ng pakonti, pero hindi po tayo titigil sa paghanap ng mga balita at katotohanan. Kasi minsan ho kasi sa mga bias media, iba-iba ho yung kanilang mga binabalita para magmukha pong masama si BP Sara. Dito po, pag nakakita tayo ng mga ganon, syempre, pipihitin po natin. No? Mahirap po kasing malaso ng ating kaisipan, lalo na ho kayo. Dahil alam mo natin na pinagkakatiwalaan natin ang ating BP Sara. Mayroong mga news nakikita ko rin na parang pinapasama nila si BP Sara. Dito po mga kapatid, pipihitin ho natin yan. At titignan natin kung talagang masama si BP Sara, di masama. Huwag natin ikampanya, huwag natin ipagtanggol. Pero pag nakikita naman natin na para talaga siya sa bayan, bakit hindi natin ipagtanggol? Kailangan na malaman ng mga kababayan natin na si BP Sara ay walang kasalanan. Naglilingkod sa bayan at ang gusto lamang ay puro kabutihan para sa ating bansa. Maraming salamat po sa inyong panonood. Oh my God, we're back again.